Guys, alam nyo, matagal ko nang pinag-iisipan to eh. After 8 years of vlogging, siguro, napag-isip-isip ko na kailangan ko na sigurong i-sign off ang Jeep Doctor PH. Okay. So sa mga sumusuporta sa atin, alam nyo naman na nag-start tayo ng vlogging journey natin sa YouTube way back June 2017 when I first uploaded yung aking first ever video sa YouTube. And as of now, July 2025, nakaka 630,000 plus subscribers na tayo sa YouTube. Sa Facebook naman, we started uploading content sa Facebook January yata, kung di ako nagkakamali, January 2020. So nauna talaga tayo kay YouTube. Kay Facebook, nakakatuwa kasi mas mabilis dumami ang naging followers natin kay Facebook. By 2 years, 2022, nakaka 800,000 followers na tayo. Kay YouTube noong 2022, mga nasa 500,000 plus followers pa lang tayo. Pero sa mga naka-follow, alam nyo naman na November 2022, nang ma-hack ang lahat ng social media accounts ko, na-hack ang YouTube page, na-hack yung personal Facebook account ko, na-hack yung aking Gmail account, and syempre yung aking YouTube channel. Fortunately, within the day na na-hack si YouTube, is naibalik siya mismong araw na yon. Unfortunately, si Facebook na merong almost more than 800,000 followers noong November 2022 is hindi na siya nabalik. Okay, so marami tayong nilapitan noon. Lumapit tayo sa NBI Cybercrime, PNP Cybercrime, lumapit din tayo. Actually, lumapit din tayo kay Rafi Tulfo, pero hindi natuloy kasi nung time na yon. Medyo marami ang nagpapatulong kay Sir Rafi Tulfo. So, pupunta ka dun sa headquarters nila and then magbibigay ka pa lang ng intent para magpatulong. Hindi ka pa may interview nun. Okay, intent pa lang. So, babalik pa ako. Ang nakuha kong schedule noon, May. So, December 2022 ako pumunta. Babalik ako ng May 2023. So, 5 months difference din yun. So, doon pa lang ako i-interviewin kung ano yung issue ko, kung ano yung problem ko, ba't ako magpapatulong kay Sir Rafi. So, hindi pa sure din yun kung may air yung problem ko. Okay? Depende pa rin yan sa mga authors and editors ni Sir Rafi. So, I decided na gumawa na lang ng another Facebook account. December 2022 yon. And dahil sa tulong ninyo mga bossing, within 3 years, almost 2 years and 7 months, ito tayo ngayon, going strong with 705,000 followers na on Facebook and 630,000 subscribers na on YouTube. So, naisip ko mga bossing, this year kailangan ko na pong i-sign off ang Jeep Doctor PH. Pero don't get me wrong guys, isa-sign off lang natin yung pangalan natin as Jeep Doctor PH. Why? Kailangan po nating magpalit ng pangalan. Bakit bossing? Bakit Sir Red? Diyan ka nakilala as Jeep Doctor PH. Actually mga bossing, yes, actually kahit ako ayoko po sanang palitan. Pero naisip ko na rin po ito noon pa. Kasi nga syempre, as a content creator, as a vlogger, darating ang time na magkakaroon ka ng sponsorships, magkakaroon ka ng collaborations, magkakaroon ka ng partners. Okay? So, Jeep Doctor PH is not suitable na for that partnerships, for that collaborations. Why? Saan ba nanggaling ang word na Jeep Doctor PH? Marami siguro sa inyo ang iniisip, Jeep Doctor PH is nagsimula sa brand na Jeep, yung kilalang brand na Jeep. Well, no mga bossing, hindi po talaga doon nagsimula yan. Sa mga nakafollow po sa akin, alam niyo bakit Jeep Doctor PH? Kasi ang kauna-unahang sasakyan na nabili ko sa buong buhay ko is an owner type Jeep. Okay? Owner type Jeep. Disregard natin yung motor. Actually, nauna yung motor, pero sasakyan, 4 wheels. Kauna-unahang 4 wheels ko is a second-hand owner type Jeep. Okay? Nabuo ang Jeep Doctor PH dahil
sa disappointment ko sa owner type Jeep na yon, mga bossing. Konting history lang muna. Bakit nga ba nabuo ang Jeep Dr. PH? Dahil sa binili kong owner type Jeep na nagpasakit ng ulo ko, gaya ninyo, mga bossing. Noong time na yon, bumili ako ng isang owner type Jeep na akala ko maayos, maganda. Nagsama ako ng mekaniko kasi wala akong alam sa pag-aayos ng sasakyan. So, nagpatulong ako and sabi ng mekaniko, napakaganda na yan. Parang kahalang ang binili mo sa presyo na yan. Okay, so binili na namin, hindi na kami nakatawad kahit piso. Okay? And kinabukasan, ginamit ko yung owner type Jeep kasi meron kaming maliit na sari-sari store noon. So, kailangan ko mag-grocery. Ginamit ko yung owner type Jeep and nung pauwi na ako, hindi na ako makauwi. Why? Nire-revolution ko yung car pero ayaw niyang umusad. As in, puro usok na lang ang nilalabas ng owner type Jeep ko. Okay? So, unang araw pa lang yun ha. Hindi pa nakaka 24 hours sa akin yung sasakyan. Binigyan na ako ng problema. Tapos, sunod-sunod na siya. Dinala ko siya sa mekaniko and hinatulan agad ng top overhaul yung owner type Jeep ko. Okay, so gastos ako 10,000 matic. Ganun katindi. Tapos, after nun, yan, sunod-sunod na. Every time na gagamitin ko siya, it's either ayaw niyang umandar, aandar siya pero mamamatay, titirik. So, syempre, bilang isang driver na walang alam sa sasakyan, nakakatakot na magdala ka ng sasakyan na tirik ng tirik, di ba? Alam nyo yan mga bossing. So, nung time na yon, grabe ang disappointment ko mga boss. Kaya nga, feel ko yung mga kagaya ninyo, mga bossing na zero knowledge sa sasakyan. Tapos, walang mahingian ng tulong na maayos na mekaniko. So, dumating yung time na isinuko ko na yung owner type Jeep na yun, pero sabi ni Mrs., wag mong bitawan yan. Malay mo, makahanap tayo ng mekaniko na magpapatino dyan. Okay? So, yun. Dumating yung time. Alam nyo ako mga bossing, mahilig akong magbutingting. Kahit ano pa yan. Sirang telepono, sirang electric fan, sirang TV. Kung ano man yung sira na yan. Binubutingting ko. Why? Sira na eh. So, kung hindi ko maayos, sira na. Pero kung maayos ko, swerte. Okay? So, ganun ako. So, doon nagsimula yung eagerness ko na matutong mag-ayos ng sasakyan. Yes, DIY mechanic po ako. DIY. Ang malungkot pa nung time na nag-aaral ako sa pagmemekaniko, walang Pilipinong mechanic vlogger, wala mga boss. Lahat ng pinapanood ko, puro Indiano, Amerikano, sila Scotty Kilmer. Kasi sila Scotty Kilmer, hindi naman nagbubuting-ting eh. They replace parts. Pero ang karamihan sa mga napanood ko talaga niyan dati, mga Indiano. Pinapanood ko lang kung paano nila kinakalas, binubuo. And everything is good. Actually, natuto ako sa kanila kahit na hindi ko sila naiintindihan. Nung time na naayos ko na yung sa owner type Jeep ko, doon ko naisip, alam ko yung pinagdaanan kong hirap. Kaya gusto ko sana makatulong din ako sa iba. Okay? So, doon ko naisipang buuin ang Jeep Dr. PH. Okay? So, lahat ng ginagawa kong repairs sa owner type Jeep ko, i-video ko lang and then i-upload ko na sa aking YouTube channel. Ang nakakatuwa, after 6 months siguro ng pag-upload ng video, wow, kumita na ako ng 50 pesos. Tawang-tawa na ako noon. Bakit? Kasi naaayos ko na yung owner type Jeep ko. Nakakapag-share pa ako ng videos na nakakatulong sa mga viewers ko. And imagine, after 6 months of uploading videos, may 50 pesos na ako. So, tawang-tawa na ako noon. Okay, so, ayan na. So, nagsimula na tayong mag-expand. In-explore ko na yung Lancer, Mitsubishi Lancer ni tatay. Gumawa na rin ako ng tutorials dun sa motorcycle ko. And, ayan nga, hanggang sa pagka meron ako sasakyan, yung CRV, nagkaroon ako ng Everest, lahat yan mga bossing ini-explore ko. Okay, so nakakatuwa kasi natututo ko sa sarili kong diskarte, mga boss. Yun naman po yung proud ako. Kung sa iba, mababa ang tingin nila sa akin kasi wala akong diploma sa automotive industry, hindi ako graduate ng NC1, NC2, or any NC applications, wala po talaga ako niyan. Pero nakakatawa mga bossing, natuto po ako sa sarili kong pagsisikap. Hindi po yun nakakahiya. Kasi kahit ito lang po yung alam ko, kahit papaano po meron naman po ako natulungan sa inyo, di ba mga bossing. So, kaya po nabuo ang Jeep Dr. PH. So ngayon, dahil nga po nag-expand po ako ng aking vlog, gumagawa na rin ako ng different vlogs, hindi na puro owner type Jeep yung ginagawa ko. Nagre-review na rin po ako ng mga sasakyan, nagre-review ako ng actually mga sasakyan na ganito ko, 'di ba? Nire-review ko bago ko ibenta, 'di ba? Yung Gilio Cabanco, yung Everest nire-review ko. Mga things I like, things I don't like. Mga accessories ng sasakyan nire-review ko.
So iniisip ko mga bossing, kung gagamitin ko na lang po yung aking real name as my vlog. Okay, so kayo mga bossing, give me a suggestion po kung ano po yung magandang bagong name ng page natin. Malay nyo, sa inyo manggaling yung bago nating page name, o di ba? Parang nakaka-proud na uy, ako nagbigay kay Jeep Doctor ng idea ng bago niyang pangalan, di ba? Tapos, yun mga bossing, sana matulungan niyo po ako. Hindi natin totally tatanggalin or kakalimutan ng ating pinagsimulan. Jeep Doctor PH will be still Jeep Doctor PH, pero kailangan lang natin mag-change name para ma-align naman po tayo dun sa bagong journey na pinapasok natin, which is nagkakaroon na nga po tayo ng partnerships, and nagkakaroon na nga rin po tayo ng mga reviews, nagkakaroon na nga rin po tayo ng mga sponsorships. So kailangan po nating i-align yung ating page sa ating journey na pinapasok. Okay, so maraming salamat mga bossing. Sana po matulungan niyo po ako dito sa desisyon na gagawin ko po.